Ang ikalawang aklat ni Samuel, Kabanata 16. Si David ay pababa na noon sa bundok, nang sa di kalayo ay nakasalubong niya si Seba, ang alipin ni Mephiboset. Ito'y may akay na 2 asno na may kargang 200 pirasong tinapay, 100 kumpol ng pasas, 100 buwig ng sariwang prutas, at 1 sisidlang balat na puno ng alak. Anong gagawin mo sa mga yan, Seba? Tanong ng hari. Sumagot si Seba, ang 2 asno ay para sakyan ng inyong pamilya. Ang tinapay at ubas ay pagkain ng inyong mga alipin, at ang alak po namay para sa sinumang manghihina sa ilang. Saan naroon ang anak ng iyong Panginoong si Saul? Tanong ng hari. Nasa Jerusalem po, tugon ni Seba, sapagkat ang paniwala po niya ay ibibigay na sa kanya ang kaharian ng kanyang ama. Sinabi ng hari, Seba, ang lahat ng ari-arian ni Mephiboset ay magiging iyo. Sumagot si Seba, pag-utusan po ninyo ang inyong lingkod, maging karapat-dapat sana ako sa inyong pagtitiwala. Nang papalapit na sa Bahurim, si Haring David, isang kamag-anak ni Saul, ang lumabas sa lansangan na nagmumura. Ito'y si Semi, na anak ni Gera. Pinagbabato niya si David at ang mga tauhan nito, kahit napapaligiran ang hari ng kanyang mga bantay at kawal. Ganito ang kanyang isinisigaw, lumayas ka, mamamatay tao, kriminal, naghiganti na sa iyo si Yahweh dahil sa pagpatay sa sambahayan ni Saul at pag-agaw sa kanyang trono. Ibinigay na kay Absalom ang kanyang kaharian. Tapos na ang mga maliligayang araw mo, isa kang mamamatay tao. Sinabi ni Abisai, mahal na hari, bakit pumapayag kayong lapastanganin ng hampas lupang ito? Pinahintulot po ninyong tagpasin ko ang kanyang. Ngunit sinabi ng hari kay Abisai at sa kapatid nitong si Joab, huwag kayong makialam. Kung iniutos ni Yahweh kay Semi na sumpain ako, sinong may karapatang sumuway sa kanya? Sinabi ni David kay Abisai at sa lahat niyang lingkod, kung ang anak ko mismo ay nagtatangka sa aking buhay, hindi nga katakataka ang ginagawa ng binhamitang ito. Hayaan ninyo siyang magmura at sumpain ako. Inutusan siya ni Yahweh na gawin ito. Baka naman kahabagan ako ni Yahweh sa kalagayang ito at pagpalain ako sa halip na sumpain. Patuloy sa paglakad sina David at ang kanyang mga tauhan, samantalang sa gilid ng burol sa tapat nila'y sumasabay si Semi. Hindi ito tumitigil ng panlalait, pambabato at pagsasaboy ng alikabok sa dakong kinaroroonan nila sa kapatagan. Pagkatapos dumating ang hari at ang kanyang mga kasamahan na pagod sa may ilog Jordan at nagpahinga muna sila roon. Hindi nagtagal, pumasok nga sa Jerusalem si Absalom kasama ang lahat ng Israelita, pati si Ahitophel. Nang makita si Absalom at ang kaibigan ni David na si Husai, sumigaw ito, mabuhay ang hari, mabuhay ang hari. Ito ba ang pagpapakita mo ng katapatan sa kaibigan mo si David? Tanong ni Absalom, bakit hindi ka sumama sa iyong kaibigan? Sumagot si Husai, hindi po ako sumama sa kanya sapagkat ang nais kong paglingkuran ay ang haring pinili ni Yahweh ng mga tao at ng bansang Israel.
Hindi ba marapat na paglingkuran ko ang anak ng aking Panginoon? Paglilingkuran ko po kayo tulad ng paglilingkod ko sa inyong ama. Tinawag ni Absalom si Ahithophel at humingi ng payo rito. Ano ba ang mabuting gawin natin? Ganito ang gawin mo, wika ni Ahithophel. Sipingan mo ang mga asawang lingkod ng iyong ama na iniwan niya sa palasyo. Sa ganoon, mababalita sa Israel na talagang kinakalaban mo ang iyong ama at lalong lalakas ang loob ng mga kumakampi sa iyo. Kaya't kanilang ipinagtayo si Absalom ng tolda sa itaas ng palasyo upang makita ng buong Israel ang pagsiping niya sa mga asawang lingkod ng kanyang ama. Noong panahong iyon, ang mga payo ni Ahithophel ay itinuturing na salita ng Diyos. Maging sina David at Absalom ay sumusunod sa kaniyang mga payo.